Mga minamahal na mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, alam niyo naman po kung ano nangyayari sa, bansang Iran na sinalakay po ng, bansang Amerika at, Israel dahil, di umano sa pag-iimbak nito o pagpaplano ng mga, nuclear bomb, yung mga sandatang mapamuksa, yung mga missiles na banta ito sa bansang Amerika. So, kaya nila inatake itong matagal na nilang kalaban at sumusuporta sa kalaban ng Israel at, ng Amerika. At, maraming mga armas din ito ang bansang Iran at, matagal ng kalaban ng bansang Amerika. At patuloy nga raw ito sa pag-iimbak ng mga nakapipinsalang mga bomba o mga nuclear weapons, mga missiles na itinanggi naman ng bansang Iran ng kanilang pamunuan at sa pagbomba nga ito ng Israel at, Amerika sa bansang Iran ay namatay yung kanilang supreme leader. So, marami ang kinakabahan din at marami ang nag-aalala naman ng todo, lalo na yung mga pamilya sa Pilipinas ng mga OFW natin na nagtatrabaho sa siyempre sa bansang Israel, 'di ba? May namatay na si, Mary Ann, Velasquez de Vera na, nag-aalaga ng kanyang inaalagaang bata at pamilya na siya po ay namatay at nadaganan din sa bansang Israel 'yan nung bombahin ng Iran at, sa Kuwait naman nung bombahin naman ito ng Iran yung mga bansa katulad ng Kuwait, Qatar at iba pa na kung saan may base militar ang Amerika. Kasi ang Amerika naglalagay sila sa mga kaibigan nilang bansa ng base militar kung saan nandun yung mga, fighter jet nila or mga barkong pandigma nila at, para madali silang makakaresponde laban sa mga kalaban sa kalapit na mga bansang iyon na kanilang, pinaglalagakan ng base militar. Ang ating bansa ay walang base militar ngayon. Wala silang yung katulad noong panahon nung pinaalis sila ni presidente dati na Joseph Estrada at sila'y lumisan dito, dala yung mga barko nila, mga airplane, bawal na sila rito. So, ngayon, merong banta na tataas ang mga krudo, gasolina, oil na pangunahing kailangan ng mga makinarya na, dito nga may nag-uusap nga sa aking mga kapitbahayan at sabi niya, "Paano ba 'yan?" Sabi niya, "Tataas na ang ang mga petrolyo, ang mga gasolina at baka." Sabi nga nung kasama natin na o kaibigan natin, sabi niya, ah, buti kung may mabibili pa." Baka wala ng dumating dito dahil nga sa nangyayaring, bombahan diyan o giyera. Kasi isa ang Iran na may mga gano'n din, ang Qatar, yung iba't ibang bansa na naapektuhan ng pagbobomba baka matakot silang magbiyahe papunta ng Pilipinas, 'di ba? O mag-import tayo, yung ating mga nag-i-stock dito ng mga gasolina, mga oil na gamit sa mga makinarya, sa transportasyon, sa mga kuryente. So, mapa-paralyze ang isang bansa kung walang mga ganyang supply. Well, maiba naman tayo at sabi ko nga ipanalangin natin yung mga ganyang mga pangyayari. Yung lalo na yung mga may relasyon sa Diyos, talagang ipanalangin ninyo at, maproteksyonan. Hindi naman lahat pinakikinggan naman ng Diyos, eh. Sabi nga ng Diyos, ang kasalanan siyang hadlang kaya hindi niya napakikinggan at ang mga anak lang niya. Oo, napapakinggan niya pero hindi yung paghiling ng mga tao na may personal na motibo, kundi ayon din sa nais ng Diyos ang kanyang pagtugon. Kung nais niyang madamay ang isang bansa, kung nais niyang pahirapan ang isang bansa, at yun o disiplinahin ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya sunod lang tayo, kampante lang. Kaya sabi ko, panalangin at talagang God will provide sa mga pangangailangan, magtiwala. Huwag naman tayo makamundo na mabawasan yung ating kinakain ay tayo nagwo-worry na, 'no? Kaya iba yung nabubuhay ng simple lang.
at suggestion natin ipadala doon sa ayan, sa bansang Iran. Diyan dapat papuntahin yung mga kurakot ng bansang Pilipinas na mga ewan mga mambabatas na iba na kurap na wala namang, magawang mabuti kundi palawigin ang kanilang mga political, clan, yung kanilang dynasty. Alam niyo ang bansang Pilipinas ang pinakakinurakot ng mga politiko na noon at ngayon ay nakaupo. Magkaroon man tayong politiko na matino, katiting lang. Isa na yan sila Vico, sila Sol Aragones, yung iba nagbabago 'pag nakatikim ng pera o ng katanyagang karangyang kapangyarihan. Nagiging pusakal, nagiging makamundot makasalanan. Dahil ginusto nila yun, diyos nila. Dapat nga yan ang ipunta nga sa Iran o sa Israel o doon sa ano, sa Amerika, ipambala doon sa missile o di kaya patamaan sila. Nakakahiya talaga mga politiko natin. Subukan nila magpakilala sa ibang bansang politiko sila ng Pilipinas, tingnan niyo, kapangyadirihan. Kaysa kinukurakot nila ng kinukurakot ang pera ng bansang Pilipinas. Alam niyo yung mga walang awa yan sa mga OFW, ang kahit na ay naku, kahit nakabarong yan ngayon nasusuka lang ako sa mga pagmumukha ng mga iyan, hindi sila ka-honorable ang ating mga politiko rito. Ang isang politiko hindi dapat nagsusuot yan ng mga barong na ganyan na kagalang-galang. Kabastusan yan at hindi nababagay din sa mga politikong korap lang. Hindi sila bagay diyan. Yung mga kung kilalang kurakot sila na nagpayaman, dating walang-wala pero, nung naupo mga kurakot dumami ang lupa, gumanda ang mga buhay dahil sa kakurakutan nila. Para bang oportunidad na nila o benepisyo na nila na mangurakot dahil sila'y naglilingkod. May sweldo na nga yung mga walang hiyang iyan. Yan yung mga anak na politiko na hindi tinuruan ng mga tatay at nanay nila mga politiko na korap din noon. Dala-dala, ipamamana pa yan sa mga anak nila at apo. Dahil yan ang Panginoon nila pero hindi sila kikilalanin ng Panginoon. Dahil makamundo sila. Itong mga OFW nakaawa-awa. Kung meron tayong matinong presidente sana nga itong si, PBBM, Bongbong Marcos. Kung hindi nahihirapan talaga siya at 'di naman niya kayang, maiayos at sana maiayos niya hangga't may ayos pa siya itong nalalabing panahon niya. At, sana ay bigyan na lang niya, kunin niyang adviser 'yan sila Vico 'yan, palagay ko kaya nila. Kaya, at, ibigay ay lalo na 'pag naging presidente 'yan, baka baka mapag-iwanan na itong mga naging presidente nating ito, na iba, na mga kurakot din at wala namang isip, walang kaalaman sa pamamahala, na hindi nga pinagtitiwalaan ng ating bansa, may magtiwala man ilan, nauuto pero sa totohanan 'pag meron tayong matinong leader nagtitiwala ang ibang bansa. Na magpu-put up sila ng negosyo, hindi mapahihirapan ang negosyanteng dayo dito sa ating bansa at ang mga negosyante natin dito hindi magsasara dahil tinutulungan ng gobyerno at hindi pinapahirapan masyado sa buwis na para kukurakutin lang pala in every project. Bihira tayong makitang mayor, governor, congressman, senador na hindi, kumi-kickback sa mga, insertions o mga pork barrel o sa mga project na pondo ng bayan. Kinukurakot nila. Kilala tayo ang ating bansa diyan, number 3 tayo sa Asia, Walang pagbabago noon at ngayon. Isang presidenteng matino lang, maniwala kayo, magbabago ang Pilipinas, uunlad tayo. Yung mga OFW natin nasisiyahan na lamang itong mga ewan ko kung may isip 'tong mga atin talagang kung may talino talaga ang ating namumuno sa bayan o mga mambabatas natin. Na sila'y mapauwi, bigyan ng mga trabaho, maghikayat ng foreign investors at local investors, mag-export tayo. Huwag namang kurakutin lahat ng ating mga natural resources kasi may kickback sila sa lahat niyan, At, magtayo ng mga industriya, kaysa binubulsan nila mga 30% na 30 million o 30 billion 'no, in every, corruption nila, kung ibinibigay sa taong bayan 'yan, 'di ba?
hindi nagkakaroon ng hanap buhay. Ang gusto kasi ng mga kurakot ng mambabatas natin o mga halal na yung mga kurakot, ang gusto nila, Panginoon sila, sila ang magbibigay ng ayudang bawas, sila yung magsasalita, magngangangaw-ngaw, mga mae-epal, bago tumulong. Akala mo ba pera nila binibigay? Hindi naman, pera ng bayan 'yan, na gusto nila sa kanila aasa ang tao. Pero tanggalin mo yang mga pork barrel niyan, tanggalin mo lahat ng karapatan nila sa mga pondo, Ultimo yung mga referral letter yan ng mga pagpapagamot na tingnan natin, tingnan ko lang may tumakbo. Baka kulang pa sa kanila yung 280 o 60 na mga sweldo nila a month. Dahil sa luluho ng buhay. 'Pag maluho ang mga buhay ng mga yan, wag niyo na ho. Nakikita yung social media, panay pagluluho nila, travel ng kung ano. Saan pera ng bayan yan? Imposible lang, kulang pa yan. Ang buong pamilya nila sa sweldo nila, kulang pa yan. Pero sa kurakot nanggagaling. Ang ating mga OFW, talagang uuwi sila, sabi nga nila rito yung mga kaibigan ko, ay wala naman na bago, wala naman tulong, magnegosyo kami, pahirapan din kami, hindi pa kami kumikita, ay talagang marami ng babayaran, walang magagawa. Ibig sabihin, ang pagninegosyo ay pang mayaman na lamang, hindi kayo tutulungan. Ang mga farm, kahit maibenta, walang pakialam ng gobyerno, basta magbayad kayo ng buwis, walang pakialam ng gobyerno. Gagamitin lamang yung pondo ng gobyerno na ilang masasamang politiko para pampaamoy, para makailuklok uli sila at makakurakot doon sa mga aayudahan nilang farmers, kuno doon sa kanilang aayudahang mga single parent, kuno yung mga kapolitika lang nila at yung sigurado magboboto sa kanila. Kaya yung iba mas ginusto ng nagpaibang citizen dahil dun benepisyo, dahil dito sa atin wala, ang gumagandang maraming benepisyo yung kurakot ng mga politiko lang, Pamilya, alipores, kamag-anak nila pakasumpain yung mga iyan. Kailan kaya mamamatay o kukunin ng Lord? Sana tunay lang na sasaya ang mga talagang inapektuhan nila. Magsasaya yung mga taong bayan 'pag namatay sila sa mga aksidente, high blood o sakit na ipapadala ng Diyos sa mga salot ng lipunan na iyan. Tunay, sabi ng mga matitining politiko, tunay na salot kaming talagang mga nailuklok nyo, kaya huwag kayong magluluklok ng mga kurakot dahil ang daming kurakot talaga. Yung inaantay lang nila yung mga ahenteng pumapasok sa mga kamunisipyuhan, kakapitolyuhan o mga kontraktor na lalapit sa mga mambabatas, para sila ibigyan ng proyekto at magkano akin dyan. Ganyan ho katalamak sa Pilipinas, sa mga buwaya. Sila dapat ang sila yung dapat na pambansang hayop, hindi rin nababagay na tawaging pambansang hayop na buwaya. Dapat sila talagang litisin o sila ay dapat firing squad o talagang husgahan ng Diyos na laging ipanalangin na mabura sila pagpapalitan ng mga Vico Soto, Sol Aragones, yung matitino, yung mga Edward Hagedorn, yung talagang matitino, yung mga hindi magnanakaw na may takot sa Diyos, may kahihiyan, hindi yung mga walang kahihiyan na puro paporma lang sila. Ay, daming simpleng baha, hindi nakikita. Simpleng problema sa basura, hindi maano. Ang gusto nila, lamon dito, lamon diyan. Proyektong merong kickback. Ako, lagi nananalangin, hindi ako nagtataka na isang araw, biglang mamatay yung mga iyan. At dapat naman na, salot na kasi ng lipunan at ng mga buhay ng mga dapat tulungan, ay nabubulsa ang pera nila. Ingat din kayo mga politikong pulpol sa paggamit ng pangalan ng Diyos at aral, At baka kayo ay mabwisit ang Diyos at kayo ay supalpalin at matapos na. Nangyari na ang ganyan sa iba. Pwedeng mangyari sa inyo kung hindi kayo magbabalik ng buhay nyo sa Panginoon at paggagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Baka hindi nyo nalalaman, dinidinig ng Diyos ang hinaing ng mga taong inaapektuhan ninyo, yung mga taong may relasyon din sa Diyos at kayo ay pag ipinalalangin at kayo ay may kalagyan.